Minsan, nangangarap ka din makabili ng sariling lupa para mapatayuan mo ng bahay para hindi ka na umuupa. Minsan nangarap ka din na mapaayos yung bahay mo, mapalaki yung bahay mo, malagyan ng aircon yung bahay mo para in terms of mainit na araw, mainit na panahon, makakapag-relax ka. Minsan din, nangangarap ka makapag-travel, makapunta ng Boracay, makapunta ng Siargao, makapunta ng Hong Kong, makapunta ng USA, makapunta ng Europe. Minsan, nangarap ka din makasakay ng eroplano. And ngayon, nagtatrabaho ka. Nagtatrabaho ka para kikita ka araw-araw, para may pangbili ka ng bigas, para may pangbili ka ng pangangailangan mo. Tama ba? And you start asking yourself na paano ko ba makukuha yung pangarap ko? Na sa sinasahod ko ngayon, ikulang nga lang sa panggastos ko pang araw-araw. Minsan, sino ba dito nakaramdam na yung nagtatrabaho ka, pero pagdating ng sahod mo, konti na lang yung natira. Minsan negative pa. Tas ngayon, magbabudget ka naman ng pera for your next 15 days. Kasi kadalasang sahod dito sa Pilipinas, 15th and 30th of the month. Na-experience mo din ba yun? Minsan nauubusan ka ng pera, kailangan mong mangutang, kailangan mong manghiram. Kasi araw-araw gumagastos ka sa pagkain, sa pamasahe, sa baon ng anak mo, para pa sa parents mo. Tama ba? Sino ba yung nakaramdam ng ganun? Kung paulit-ulit natin yung gagawin at hindi tayo maghahanap ng other ways para magkaroon ng ibang pagkakitaan, we will expect na after 1 year, ganun pa din. 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, hanggang sa tumanda ka na, ganun pa din. And hindi mo ma-expect, hindi ka pwedeng mag-expect ng magandang resulta ng bagong buhay kung wala kang gagawing bago. Kasi, ilang buwan ka na sa trabaho mo, alam ko ramdam mo yung sahod mo na wala nang natira, na kulang pa, na nagkautang pa dahil may anak ka na, dahil malaki na din yung anak mo. Ngayon, kung malit pa yung anak mo, hindi mo pa yan ramdam. Kapag dating ng time, lalaki na yung anak mo. Kung ngayon, ikaw lang yung nagtatrabaho sa pamilya mo, darating din yung panahon na kayong dalawang mag-partner, magtatrabaho para maitaguyod yung pamilya nyo. Kasi malalaki na yung mga anak nyo. Hindi na kaya ng isang sahod lang. So, sa mga nakarinig ng video na to, sana mapagkunan mo siya ng realization na hindi pwede na palagi na lang ganito. Because sometimes, if not a lot of times, may mga tao din nag-offer sa atin ng bagong opportunity. Yung opportunity na kahit nagtatrabaho ka, kaya mo pa din gawin. Kaya mo siyang magawang part-time, kaya mo siyang magawa sa extra time mo. Alam ko marami din nag-offer sa'yo ng ganyan. And why not grab that opportunity? Maybe yung opportunity na yan yung makapagpabago ng buhay mo. Maraming inaayawan yan. Kasi feeling nila, ang kumikita lang yung nauna. Maybe ikaw yun. Maybe ikaw yung nagsasabi ng ganyan. Na yung leader lang yung kumita ng malaki dyan.
yung mga nauna lang. Kadalasan ko yung naririnig. Minsan yung iba nga sinasabi ay pinagkakitaan lang ako, pagkakitaan lang ako. Ganyan yung sinasabi ng iba. Pero pansin mo ba sa araw-araw palagi ka namang pinagkakitaan? Palagi kang pinagkakitaan, pero ikaw, hindi ka naman kumita. Pag narinig mo to, ma-realize mo na totoo na pinagkakitaan ka sa araw-araw. Pag bumili ka ng bigas, pinagkakitaan ka ba? Yes, pinagkakitaan ka ng tindahan. Pag bumili ka ng junk foods, pinagkakitaan ka ba? Pag bumili ka ng tubig, pinagkakitaan ka ba? Yes. Tama ba? Sa trabaho naman, kasi minsan kasi sinasabi nila, nauna lang yung kumikita ng malaki dyan, nauna lang yung kumikita dyan. Siyempre, sino ba yung kikita ng una? Yung huling sumubok o yung unang sumubok? Yung unang gumawa ng task o yung huling gumawa ng task? Sa trabaho, sino yung naunang nakatanggap ng sahod? Yung unang pumasok sa trabaho at ginawa yung trabaho o yung huling pumasok sa trabaho at huling ginawa yung trabaho? Sino yung unang nakatanggap ng sahod? Sino yung unang nakatanggap ng kita? Yung nauna. Because bottom line, dito sa mundong to, ganun talaga. Kahit saan ka ba nakakakita, nahuli na siyang nagtrabaho. Pero siya yung unang kumita. Siya yung unang binigyan ng sahod. Siya yung may pinakamalaking sahod. Sa trabaho, bago umangot yung ranggo mo, magtrabaho ka muna ng ilang taon. May na-realize ka ba? Ganon din sa negosyo. Pag tumagal ka na sa negosyo, darating din yung time na lalaki din yung kita mo. Lalaki yung kita mo to the point na marami ka ding natutulungan tao sa baba mo. May na-realize ka ba? Nasagot ko ba yung palagi mong tanong sa sarili mo kung bakit di ka makapagsimula? Dahil pinagkakitaan ka lang. Dahil nauna lang yung kumikita dyan. Okay, nasagot na ba? So, eto, sa ginagawa natin, araw-araw, di ba, pansin mo, pag may nagiging doktor, ang laki ng sahod, gusto mo din maging doktor. Yung iba naman, gusto din maging engineer. Yung iba naman, gusto maging seaman. Kasi nakikita nila, malaki yung sahod, mga ganyan. Kasi sa negosyo naman, ganun din. Kung malaki yung kinikita nila, syempre gustuhin din natin. Tama? Pero sometimes, yung iba lang, ayaw gawin yung kailangan gagawin. So, the secret is to get started. Magsimula ka lang. The moment magsimula ka, after 1 month, may natututunan ka. After 3 months, may natutunan ka na bago. Habang dumadami yung natutunan mo, gumagaling ka. Kaya, yung mga nakikita mo na nagkaresulta, na nagkaroon ng sasakyan, nagkaroon ng sports car, nagkaroon ng Lamborghini, totoo yun. Totoo yun na nangyayari sa kanila. Because, hindi sila yung 1 month pa lang sa negosyo. Because, 15 years na sila sa negosyo and above. At ganun na yung nangyayari sa kanila. And maybe, pag sumubo ka ngayon, after 10 years, ganun din yung mangyari sa'yo after 15 years. Yan, tanong ko, sa trabaho mo ngayon, ilang taon ka na dyan? Or sa ginagawa mo ngayon, ilang taon ka na dyan? May na-realize ba? So, kung may na-realize ka, right now, start. If may opportunity na ma-offer sa'yo, start, simulan mo. Because lahat ng nagsisimula, hindi naman magaling. Kailangan mo lang magsimula para kang gumaling. Okay? Sana may natutunan ka sa pagpanood mo ng video na to. And paki-follow na din. And by the way, I am Marlon Luna.
I am just 23 years old right now. And na-try ko na din magtrabaho, na-try ko na din magnegosyo. Pero yan, sa mga nasubukan ko, ito lang yung masasabi ko. Sa trabaho na ginagawa ko, sa sahod na nakuha ko, hindi pa din sapat. Paano pa pag magkapamilya? Pero sa negosyo na ginagawa ko, less pa yung expenses ko. Kasi hindi naman ako namamasahe araw-araw. Kasi hindi naman ako bumabiyahe araw-araw. Hindi malaking gastos ko kasi nasa bahay lang ako. Nakapagluto ako, hindi ko bumibili ng mga mamahaling ulam. So, mas less yung expenses ko. Pero, kumikita ako. And at the same time, na-try ko na din yung nag-travel ako. Tapos nung nag-travel ako, pag uwi ko, hindi yung babalik ka na naman sa trabaho mo at magpe-pressure ka na naman sa trabaho mo. Kundi, pagbalik ko, may waiting encashment na naman sa account ko. Ganyan kaganda kung meron kang negosyo. And dapat yung negosyo na yan, kahit may trabaho ka man o wala, kaya mo siyang gawin. Hindi maapektahan yung oras mo. Yung ginagawa ko ngayon, yun na yung pag-online business. So, if you want to know more, just contact me. If na-inspire ka at may natutunan ka sa mga sinabi ko, so that mapag-usapan natin at mapagtulungan natin.